What's up, anime lover? This is T for Fun at itong aking recap sa Anurami Season 1 Episode 1. Pasok! What's up, anime lover? This is G for Fun at itong aking recap sa Season 1 Episode 1 ng Noragami. Napanood nyo na ba yung Noragami sa Crunchyroll? Isa to sa aking inuumpisahang panoorin. Kung meron kang third eye, makaka-relate ka sa movie sa anime na to. Ito ay tungkol kay Yato. Yato na isang Diyos na gustong mag-level up na Diyos. Dahil napakababa niya na Diyos. Wala siya mas sa mataas. May ganun palang ranking ang Diyos, no? So, si Yato, meron siyang regilya tuwing lalaban siya sa mga kalaban like halimaw, sa mga espiritu na hindi natin nakikita. Ang tanging nakakita lang siguro yung tulad mo na merong third eye, mga Diyos, regilya, at paton. So, sa kwentong to, sa episode 1, ang nangyari dito, merong nagaganap na sagupaan sa eskwelahan na hindi natin nakikita. Hindi nakikita ng normal na tao. Ang nakakita lang dito ay yung kagaya mo may third eye. So, Yato, tapos yung regilya niya, nilabanan niya tong yung parang napakalaking palos. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng nilalang to. Para siyang alien na kulay pula. Nung natapos na ang laban na naipanalo niya, doon na nagpaalam ang kanyang regilya na pinagtaka ni Yato. Ba't siya magpapaalam? Anong dahilan? Di ba siya masaya dito? Bago pa siya magtanong ng marami sa regilya niya, umiyak ang kanyang regilya, sumigaw, umiyak, nagmakaawa para lang palayain niya ito. No choice si Yato kundi palayain niya itong regilya niya. At kahit napalaya niya na to, wala man lang pasalamat siyang natanggap sa kanyang regilya. Parang sa totoong buhay, kahit tinulungan mo isang tao, walang magpapasalamat sa iyo. So don't expect anything. Well, back to story. Nung kinabukasan, nasa park si Yato, sinulat niya yung number niya dun sa pader para in case na may tumawag, tutulungan niya dahil gusto niya maging Diyos na mataas. Then somebody called him, isang bata na hingi ng tulong kay Yato dahil nawawala ang kanyang pusa. Na ang pangalan ng pusa ay My Lord. At dahil sa pusang to, magtatagpo si Yuri at si Yato. So nung hinahanap na niya yung pusa, sigaw siya ng sigaw sa kalye. Pero hindi siya naririnig ng mga tao dahil nga invisible siya. Habang si Yuri naman sa kabilang banda ay nakatayo at nakatingin sa poster ng mga kaibigan niya dahil nakita nila yung pusa sa poster na nawawala. Na wala namang pakialam si Yuri dun sa poster na yun. Ang busy siya sa panonood ang pagda-download ng lab na pinapanood niya sa cellphone. Then sigaw siya ng sigaw, si Yato sigaw ng sigaw kung nasan si My Lord. Then habang naglalakad na si Yuri at yung dalawa niyang kaibigan, nagkasulubong si Yato at si Yuri. Na nakita ng malapitan ni Yuri si Yato na halos mag-cross ang kanilang mukha. Then natigilan si Yato dahil nakita na niya yung pusa. Yung pusa ay nasa gitna ng kalye. So ang ginawa ni Yato, tumalon siyang mabilis sa gitna ng kalye. At ito namang si Yuri, tinulak niya si Yato dahil may bus na parating. So tumilapan sila sa tabi ng kalye. Galit na galit si Yuri. Anong nasa isip mo? Ba't ka tumualon? Then lumingon si Yato kay Yuri. Tapos tumingin ulit si Yato sa gitna ng kalye at laking gulat ni Yuri na nakita niya mismo ang sarili niya, yung katawan niya mismo na nasa gitna ng kalye na walang buhay, walang malay. Nagising na lang siya na nasa hospital at yung tatay niyang doktor, walang nakitang bale, findings sa kanyang aksidente, which is a miracle,
Tapos, nung walang nakitang findings, bigla niya tinanong ang kanyang kasama, ang doktor, ang magulang niya, pati kaibigan niya, nasan yung lalaking kasama niya sa aksidente. Nagtaka ang lahat. Dahil wala naman siyang kasama sa aksidente na yon. Tanging siya at ang pusa lang. Kinagabihan, hindi siya makatulog dahil may narinig siyang mga echo sa paligid. Mga boses na hindi niya kilala. May mga humihingi ng tulong, depression, gusto na umalis sa hospital. So, hindi siya dalawin ng antok. Hanggang sa nabigla siya, pagbuklat niya ng kanyang kumot, andon si Yato, yung ulo niya nakatingin sa kanya. At nakangiti, like this. Siyempre, natakot si Yuri. Tumakbo siyang napakabilis sa parang pusang takot-tatakot papunta sa sofa. Ikaw yung lalaking hinahabol ko nun. At sabi ni Yato, salamat dahil ikaw yung kauna-unahang human na nagligtas sa akin. Ano pangalan mo? Sabi ni Yuri kay Yato. Siya si Yato. Ako si Yato. At isa akong Diyos. Nag-i-imagine na siya na ni-worship siya na ibang tao at ang ibang Diyos sa imahinasyon niya. At tumawag ng tulong si Yuri sa telepono na mayroong baliw sa loob ng kwarto niya. Tapos yun, sabi ni Yato, no, kailangan natin mag-usap. Nag-usap silang dalawa, nagpakilala sila sa isa't isa. Tinanong ni Yato, sino ka? Ano pangalan mo? Ako, si Yuri Iki. At ang sabi ni Yato, Yuri Iki. Then nagpaalam na siya. Sabi niya, well, sayonara. At doon na dinalaw ng antok si Yuri. Kinabukasan sa eskwela, walang maalala si Yuri. Parang may nagbago sa kanya. Nanghihina siya. Ang weird na pakiramdam niya. Basta, bigla siya nagbago. Kinomfort siya ng mga kaibigan niya. Kumusta ka? Okay lang daw naman siya pero obviously hindi siya okay. After class, naglalakad sila pa uwi. Bigla nakita ni Yuri yung poster ng pusang nawawala. At nag-decide siya na kailangan niyang mahanap yung pusa para mahanap niya yung katanungan sa sarili niya. At yun, nagpaalam siya sa mga kaibigan niya na iwan siya at hanapin niya yung pusa. Lumibot siya sa paligid, tininan niya, marami siyang pusa nakita na hindi naman yun ang nasa poster. Then habang si Yato naman, nakita na niya yung pusang hinahanap niya. At itong pusang to na nakita niya ay takot na takot. Kumaripas to ng takbo, papalapit kay Yato dahil sa sobrang takot. At biglang lumitaw ang maraming mata. Na ang matang yun ay nag-transform sa napakalaking. Problema yan kay Yato. Paano niya na to lalabanan? Wala naman siyang gerilya. Iniwan na siya ng gerilya. Ang gerilya na nagtatransform na maging sandata niya. Then, nung inaabla siya ng palaka, bigla siyang nakaramdam ng hawak sa kanyang kamay. At inay kamay ni Yuri. Hinila siya ni Yuri papalayo sa palaka. At sinabing, ano yan? Ano yung malaking monster na yan? At sa pangalawang pagkakataon, pangalawang beses siya niligtas si Yuri. Nung na-corner si Yuri ng palaka, kinarap siya ng palaka, at ito, biglang lumakas si Yuri. Na-knock out niya yung palaka sa isang sipa niya. Nung na-knockout yung palaka, pagkakataon nito ni Yato at ni Yuri na tumakas. Kinandong siya ni Yato papalayo. Tumakbo sila papalayo sa palaka at nung alam na nilang nakalayo na sila, doon na magtatanong si Yuri kay Yato na kung ano nangyayaring ka-weirdohan sa buhay niya. Pero bago pa siya magtanong ng marami, sabi ni Yato kay Yuri, meron kang buntot. At napasigaw si Yuri dun at sabi pa ni Yato at andon yung katawan sa bakod nakasampay. As in talagang biglang-bigla si Yuri sa sobrang pagod niya buong maghapon, exhausted.
nawalan siya ng malay at sumapi na yung katawan niya sumapi na siya sa kanyang katawang nakahandusay. At naalala ni Yato na meron siyang pusang hawak-hawak, kailangan niya itong dalhin sa kanyang trabaho sa bata na naghanap ng pusa. Binalik niya to sa may-ari. Tapos yun, nagpasalamat yung bata sa Diyos na si Yato at na-grant yung kanyang wish. Then back tayo kay Yuri ni Yato. Yun, kinakarga-karga niya si Yuri. Nung nagising ulit si Yuri, kinausap siya. Sabi niya, isa ka manyak. Sabi niya, no, hindi ako manyak. Isa akong Diyos. Talagang may pagka-self-proclaim na siya yung Diyos. So, yun, nagtanong si Yuri, ano nangyayari sa kanya? Anong kakaibang nangyari sa buhay niya? Kailangan niya na maraming explanation. Pinaliwanag naman to ni Yato na after ng aksidente, maraming nagbago sa buhay mo. Ang tanging solusyon na lang sa'yo, Yuri, ay tanggapin yung bagong ikaw. Hindi makapaniwala si Yuri sa narinig. At sinabi pa niyang, di ba Diyos ka? Tulungan mo ako kung Diyos ka. Of course, tutulungan kita. Sagot ni Yato. Tutulungan kita, bigyan mo ako ng 5. Sabi niya, 5 milyon? 50,000? Wala ako noon, sabi ni Yuri. Sabi ni Yato, 5 centavos na yan. Of course, it's just centamos. Dali-dali siya naganap ng barya sa bulsa niya. Binigay niya to kay Yato at sinabi ni Yato na 5 cents na centavos sa iyong kahilingan. Ayun. Sundan natin ang kasunod na episode to. Yun ay sa susunod na vlog. Yun ang aking recap ngayon sa aking season 1, episode 1 ng Noragami. Guys, thank you sa panonood. First time kong mag-vlog ng ganito. Sana nagbubulol-bulol pa ako ng konti. Pero maraming salamat. Ipagpapatuloy natin ang pag-vlog ko next episode. Bye!